Magandang umaga po sa inyong lahat. Lord, Father, Good morning sa lahat ng nasa online na nagsisimba ngayon, no? Yung ating gospel ngayon, is a parable, no, na meron daw dalawang anak, no, na pinagtrabaho ng tatay. Yung una, sabi niya, hindi ako pupunta, but later on, na-consent siya pumunta. Yung isa naman, sabi niya, pupunta siya, tapos hindi naman pumunta. Tapos, sino yung gumawa ng kalooban ng ama? Sabi nila, yung una. Mamaya titingnan din natin yan. So, ano ba ibig sabihin nito? Sa bandang baba noong gospel, sinabi that the gospel is referring to those who are sinners and yung mga pinatatamaan ng Panginoon. Yung mga pariseyo at eskriba. Parang kung titingnan mo, sila yung umoo pero hindi naman ginawa dahil hindi sila sumunod kay Jesus. Yung mga prostitutes and tax collectors, sila yung parang hindi sumusunod, but when Jesus came, sila yung mga nakinig sa ating Panginoon. No? Para, yun yung sinasabi. Paano kaya ito sa atin ngayong panahon na ito? No? Yung sa una, wala akong masyado maanong example, mas marami doon sa ano yung isa pangalawa ba yun, yung sinabi niya oo, pero hindi naman pumunta. Merong mga ganun na pangyayari sa buhay natin. No? Halimbawa, no, sa mga mag-asawa. Sino ho mga mag-asawa, may asawa dito? Taas ang kamay. Ayan. Hindi ba, nung kinasal kayo, o sa mga nanonood sa kanilang tahanan, di ba, nung kinasal kayo, nangako kayo sa harap ng dambana na mamahalin ninyo ang isa't isa. Bawat I do na binitawan ninyo, it means yes. Ano? Yes yung ibig sabihin ng I do na yon. Pero alam natin yan. Maraming nag-I do na pagkatapos I don't. Di ba? Ang dami nating kilalang mga artista na nagpakasal, tapos yung lalaki umiiyak pa. Ay, sus. Kaya pag umiyak yung groom ninyo, kabahan kayo. No? Pag umiyak daw yung groom, kabahan ka. No? Wala. Hindi naman napanindigan yung yes nila nung kinasal sila. Dapat, alam nyo, pag kayo'y mag-aasawa, yung yes ninyo noong araw ng kasal nyo, araw-araw nyong nire-renew yan at sinasabuhay ang yes na yan. No? May mga, halimbawa, meron ding mga kinakasal ako, no? Na, kasi pag kinasal ka, lalo sa part naming mga pare, you are assuming na itong mga kinasal na to, mga mature enough to say yes to the commitment. Diyos ko, may mga kilala ko, nag-asawa na't lahat, panay palaro ng Mobile Legend, parang sira. Hindi ba dapat, nung nagpakasal kayo, sabi nyo, tutuwangan ninyo yung isa't isa, yung pinaglalaro mo, ipag-alaga mo ng anak mo, itulong mo dun sa asawa mo na namamlansya, hindi yung may ginagawa yung asawa mo, ikaw laro ka lang ng laro. Nasa naman yung maturity dun? Ang dami ko kayang kakilalang ganun. No? Akala ko dati, ang third party lang tao. Ngayon, nagiging third party na pala, cellphone at computer. Di ba? Kung nag-gaming ka pa pala sa buhay mo, hindi ka dapat asawa. Maglaro ka buong araw. Tingnan mo, dahil doon, ginagalit mo pa ako. Hindi ba? May mga ganon. Hindi ba hindi kayang panindigan? Ang dami-daming nag-aasawa, tapos buhay binata. Walang ibang pwedeng magbuhay binata kung hindi ako lang. Kasi, binata naman ako, di ba? Kung gusto mo magbuhay binata, huwag kang mag-asawa. Di ba? May mga nagagalit pag pinapakialaman sila ng asawa nila. Tandaan nyo, pag nag-asawa kayo, lahat ng asawa, pakialamera. Kaya nga hindi ako eksakto. So, panindigan mo yan. Nag-asawa ka, sakyan, pakikialaman ka. Pero wala. Sa simula lang yung yes. Sabi hanggang kamatayan. In ending, nagpapatayan. Di ba? So,
Sino ho sa mga nagtaas ng kamay dito ang napaninindigan pa yung yes nila simula nung, kita ninyo. Oh, sabi ko nga eh. Meron namang iba, di ba? Meron namang iba. For example, ilan lang yung examples ko. Sa mga professions, for example. Halimbawa, yung mga attorneys. May attorney ba tayo dito? Wala naman. Sana wala. No? Di ba? Pagka yan nakapasa sa bar, mga ngako yan, ipagtatanggol ang katarungan na parang pangako nila, hindi hadlang ang pera para sa katarungan. Ganyan. Subukan yung kunin yung pinakamagagaling na attorney, magkano bayad. Di ba? Kaya nga minsan dito sa bansa natin parang sasabihin, walang batas para sa mahirap. Kasi hindi makakuha ng magagaling na attorney dahil ang mamahal ng bayan. Nasa na yung pangako nyo? Na nasa side kayo ng mga naaapi, ng mga walang kakayanan. Wala na. Meron pa nga akong kakilala dati, no? Na-interview pa sa TV. Top 10 sa bar. No? Pagkatapos, sabi, nung in-interview siya, anong plano mo? Sabi niya, babalik ako sa probinsya namin. Dahil kailangan doon ng mga mahihirap at hindi kayang ipaglaban ang sarili ng magagaling na abogado. Naku, tuwang-tuwa ako. Sabi ko, we should have more of ganitong mga abogado. Di ba? Ang ganda nung kanyang sinabi. After mga 3 years yata, nagmisa ako sa isang malaking kumpanya sa Ortigas. Nakita ko nandun. Kala ko uuwi to sa probinsya. So much for probinsya. May isa pang mga nanumpa. Halimbawa, mga doktor, di ba? Gagamutin kahit walang pera. Tulogo? Meron akong kaibigang doktor, si Dr. Adele, kaibigan din yan. Ni Doc, di ba? Tapos si Dr. Adele nag-aano yon, kahit na magaling na doktor, nagme-medical mission parade sa mga mahihirap. Nung minsan, kasama namin siya, sabi nung isang kaibigan namin, Doc, yun namang isang doktor, napakamahal sumingil. Tapos binanggit niya yung pangalan. Sabi ni Doc, baka nagpapagawa ng bahay. Yan tayo. Hindi ba? No, samantalang si Doc Dale, ang ganda-gandang babae pa, makang model. Naku, nung minsan, dun sa amin, nag-medical mission dun sa isang parokya ko, na maraming mga poor area, nakita niya yung isang bata, magang-maga yung binte, yung pala punong-puno na ng nana, na kung hindi niya tinanggalan ng nana, ang next step, puputuli na yung paa. But because of Dr. Adele, na-save yung bata, nakakuha ng isang basong nana. Sabi ko nga sa mga parishioner ko kanina, alalahanin niyo ho yun habang kumakain kayo. Sabi ko, baka walang yan itong paring to. Di ba? Di ba? So mga ganitong bagay, di ba, na nangako pero hindi naman tinupad yung yes nila. Kaya nga siguro, tatanungin ko kayo. Kayo din tatanungin ko. Sino sa tingin ninyo ang ginawa yung tama? The first son or the second son? Yung first son, sabi niya, hindi, pero pumunta. Yung second son, sabi niya, oo, pero hindi pumunta. Sino ang mas tama? First or second son? First? Mali pa rin. Ang tama is the third son. Who is the third son? Yung nagkwento ng parable, si Jesus. Siya dapat ang sinusunod natin. Nag-yes at tinupad yung yes. Merong third son na dapat nating tularan. No? Na umoo at sinabuhay yung kanyang oo. No? Halimbawa, sa doktor, kagaya ni Dr. Adele. Di ba? Sa attorney, meron ho akong kaibigan dati na judge. No? Judge pa, hindi lang basta attorney, judge. Sabi niya, Father, paki-bless naman yung house ko. So I was expecting I'm going to bless a like 5,000 square meter lot with a mansion. Pagdating ko para mga 240 square meters lang, maganda pero simpleng bahay. Sabi niya, nagulat ka, Father, no? Kala mo mansion ang ibe-bless mo.
Sa totoo ho, tita, opo, nagulat ako, no? Sabi niya, naku, Father, okay na yung ganyang bahay, no? At least, siguradong makakapasok ako sa langit. Ayoko namang ibenta yung kaluluwa ko para sa kayamanan. May mga ganun pa rin tayong judge. Si Judge Bing Panganiban. Hi, Tita Bingo, if you are watching. No? Sa mga asawa kaya, no? Ang i-share ko na lang yung mismong bayaw ko. Yung isang bayaw ko, yung husband ni Ate Cecil. Si Ate Cecil po died last 2020 of cancer. No? Kinukwento ng kuya ko, nung bayaw ko, sabi daw nung ate ko, gusto ko na magpahinga. Parang gusto ko na magpahinga kasi naaawa ako sa'yo, sabi niya sa husband niya. Kasi mukhang napapagod ka ng alagaan ako. Sabi daw nung bayaw ko sa kanya, huwag ka magsalita ng ganyan. Nung kinasal tayo, nangako tayo sa isa't isa na tayo'y magkasama sa hirap at ginhawa. Handa akong alagaan ka habang buhay ko. Kasi asawa kita, mahal na mahal kita. Dapat po sana yung reaction nyo nun, oh, gaganong kayo. Uulitin ko ha. Uulitin ko, ganong kayo ha. Okay? Ayun. So sabi nung bayaw ko, huwag kang magsalita ng ganyan. No, nung kinasal tayo, nangako ako sa Diyos. Sabi niya, mamahalin kita habang buhay kasi asawa kita. Yan. Para naman meron kayong pakinabang dyan, di ba? Yun ang asawa. Di ba? Sino uli may mga asawa dito? Taas ang kamay. Oh, ang mas tinatanong ko yung mga lalaki, no? Oh, pagdating ng panahon, kunwari lang. Alam nyo kasi sa mag-asawa naman, most probably may magkakasakit talaga eh. Kasi paano kayo mamamatay? Di ba? Lahat naman tayo mamamatay. Ang kamatayan lang natin, it's either nagkasakit ka o na-aksidente. Pero definitely, you will die. Amen? Yan isang katotohanan. Sa mga lalaki nagtaas ng kamay, kung sakaling ang magkasakit si Mrs., sino hong handang mag-alaga hanggang habang buhay? Taas ang kamay. Si Kuya nagtaas. Si Kuya din nagtaas, sabi niya. Parang 2 seconds. Di ba? Alam nyo kanina sa parokya, ang nagtaas, ang may asawa, mga 100 mahigit, ang taas lang ng kamay, 5. Buwisit yung mga yun. Na? Sabi ko, sige, ayaw nyo magtaas ng kamay, kayo sana unang magkasakit. Tingnan natin. No? Pero ganon. At panghuli, siguro, para sa atin mismong dumadalo ng misang ito, sa mga tahanan at nandito. Sa ngayong mga oras na ito, 8:32, no? Simula nung nagmisa tayo, kung titingnan ko kayo, parang yes ang sagot nyo kay Lord. Pero hindi pa ngayon malalaman yan. Mamaya pagkatapos ng misa. Meron mga iba pagkamisa, pagkalabas pa lang, ang tataray na. Diba? Pag uwi sa bahay, parang hindi nagsimba. O magpaalalahanan kayo. Lalo na kung sino dito magkakasamang nagsimba. Taas ang kamay. Sino may kasamang nagsimba. O pagkamamaya, paglabas, medyo nagsusungit. Sabihan mo, kanina ka lang nag-yes. Ngayon, no na. Diba? So madali eh. Pag sa loob ng misa, parang yes lahat. Habang tinitingnan ko po kayo dito, parang akong ang babait nyo lahat eh. Tingnan nyo yung tsura nyo. Tingnan nyo yung katabi nyo. Diba? Parang ang bait-bait. Diba? Oh. Sa totoong buhay, ganun nga ba? Sana. Sana yung yes sa loob ng misa, yes din sa labas ng misa. Ganun din yung makikita pagka nasa labas na ng misa. Yun ang ipagdadasal natin. To follow the third Son, ang ating Panginoong Heso Kristo. Kahit na nahirapan siya, nakapagsalita pa nga siya, if possible, take this cup away from me. Take this suffering away from me. But not my will, but yours be done, O Lord. So hanggang sa krus, naging tapat si Jesus. Sana ganun din po tayo. Sa mga nasa tahanan nila, panindigan natin ang mga tinanguan natin ng oo. Bilang isang ama, panindigan mo yan. Bilang isang ina, panindigan mo yung yes mo na yan.
sa ating After all, lalo sa mga may pamilya, yung mga kinasal, tandaan nyo, hindi lang kayo nag-yes sa isa't isa. First and foremost, nag-yes kayo kay Lord. Kaya kayo nasa simbahan. Di ba? So dapat paninindigan natin yan. Para gaya ni Jesus, when we said yes, we really meant yes. Amen? God is good all the time. Thank you for joining us today. View our past broadcasts on our Facebook page, St. Peter Community, and subscribe our YouTube channel. Like, share, and hit the bell.